Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,607-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagbabalik ng makalangit na emperador ng nag-iisang mapangwasak na langit. Gayunpaman, kumilos si Alvin ng walang pakundangan, hindi ba't nakakahiya kung wala akong gagawin? Mula sa simula ng kanyang paglalakbay sa paglilinang hanggang ngayon, minsan o dalawang beses lamang siyang napahiya noong siya ay mahina at bata pa. Hindi na ito nangyari muli mula noon. Natural lamang na magalit siya sa mga ginawa ni Alvin. Bukod dito, kung wala siyang gagawin tungkol dito, ang hindi pa nalulutas na puot na ito ay malamang na magdudulot ng paglaki ng isang demonyo sa puso sa kanyang puso, na makakasama sa kanyang paglilinang. Habang kumakalat sa Sunbright World ang balita ng pagkamatay ng pinakamakapangyarihang Science One Saint Sect, sina Alvin at Berting ay bumalik sa God-defying world. Little Alvin, plano mo bang akitin si Homer sa God-defying world para patayin siya? Nakangiting tanong ni Berting. Pumunta siya sa Sunbright World at pinanood si Alvin na patayin ang 2 taong iyon mula sa Science One Saint Sect nang walang sinasabi dahil alam niyang may dahilan si Alvin sa paggawa nito. Kung madali lang sana maakit si Homer, sabi ni Alvin habang umiiling. Bagamat kumilos si Alvin ng may pagmamalaki at walang awa sa pagkakataong ito para galitin si Homer, hindi niya inakalang magiging ganoon katanga si Homer para ipadala ang sarili sa kanyang kamatayan. Noong panahon niya sa mundo ng transendensya, nakita niya kung gaano kaingat si Homer. Pinalabas lang ni Homer ang kanyang doppelganger noong mga panahong iyon. Totoo man o hindi, sigurado siyang may kumpiyansa si Homer na makakatakas mula sa kanya at kay Berting. Gayunpaman, hindi pa rin bumigay si Homer at nagpadala lamang ng isang doppelganger. Mas maingat si Homer kaysa sa karaniwang tao. Hindi lang iyon, ngunit pagkatapos ng kanilang engkwentro, hindi nag-atubili si Homer at nagtago sa halip na bumalik sa Science One Saint Sect. Gayunpaman, inakala niya na hindi maglalakas loob si Alvin na kumilos laban sa sekta, iniisip na matatakot si Alvin sa mga maaaring maging kahihinatnan ng mundong sumusuway sa Diyos. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito siya kaingat at kadeterminado. Kung alam ko lang ng mas maaga, papatayin ko na sana siya noong una ko siyang nakita, malamig na sabi ni Berting nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Dati, nakita na ni Berting si Homer sa labas ng Heaven Traversing Pagoda nang ito ay lumitaw lamang. Si Homer ay kabilang sa mga unang grupo ng mga World Supreme Powerhouse at Saint na pumunta sa Heaven Traversing Pagoda. Nakausap pa niya si Homer ng sandaling iyon. Noong panahong iyon, si Homer ay isa lamang kahangahangang tao sa mundo. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga doppelganger ay magkakaroon pa rin ng mga mata na walang buhay at blanko. Dahil dito, sigurado si Berting na ang Homer na nakilala niya sa Heaven Traversing Pagoda ay hindi isang doppelganger. Samantala, nang marinig ang mga salita ni Berting, nakangiting sinabi ni Alvin, "Guro, hindi mo kailangang magalit. Sandali na lang bago natin mapatay si Homer." Matagal nang gustong patayin ni Alvin si Homer. Bukod sa mga narinig niya tungkol kay Homer, hindi niya nakalimutan ang katotohanang gusto siyang patayin ni Homer at pinilit ang mundong sumusuway sa Diyos na isuko siya matapos niyang malampasan ang fatal heavenly tribulation. Tama ka, natatawang sabi ni Berting, kahit hindi natin siya mapatay ngayon, hindi ibig sabihin na wala na tayong pagkakataong gawin iyon sa hinaharap. Maliban na lang kung magdesisyon siyang manatili sa pagtatago magpakailanman. Pagkatapos bumalik sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, naghiwalay ng landas ang guro at ang disipulo. Bumalik si Alvin sa angkan ng Reeds habang si Berting ay bumalik sa Solitary Destructive Heaven, isang Devata realm, at nagpatuloy sa pagiging Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Pagkatapos umalis sa Heaven Traversing Pagoda, nanatili si Berting sa angkan ng Reeds ng ilang araw ngunit natuklasan niyang hindi siya masanay na manirahan doon. Kasunod nito, bumalik siya sa Solitary Destructive Heaven at nagpatuloy sa pagiging emperador nito. Bukod dito, buhay pa rin ang kanyang mga nasasakupan. Ang kasalukuyang Berting ay hindi na ang Berting ng nakaraan. Siya ngayon ay kabilang sa pinakamalakas na tao sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary.
Nang lumitaw ang makalangit na teksto upang ibalita ang tagumpay ni Berting, may ilang tao na nagduda kung ang Berting sa makalangit na teksto ay ang parehong tao ng makalangit na emperador ng nag-iisang mapang wasak na langit. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagbabalik, wala nang nagduda pa rito. Hindi nagtagal matapos bumalik si Berting sa Solitary Destructive Realm, ang mga Heavenly Emperor at Celestial Emperor mula sa iba't ibang Devata Realm ay dumating upang magbigay pugay. Gayunpaman, maliban sa ilan na kakilala niya at ni Alvin, hindi niya sila nakilala. Sa kasamaang palad para sa isa sa kanila, sa kabila ng kanyang mahinang boses na tanging ang Celestial Emperor na katabi niya ang nakakarinig, bigla siyang nanginig bago siya nagsimulang tumanda mula sa pagiging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki patungo sa isang matandang lalaki sa loob lamang ng isang iglap bago siya naging alikabok at naglaho. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lamang. Muntik nang maihi ang emperador ng langit na nakatayo sa tabi niya nang makita niya ito. Hindi na ito nakakagulat dahil isa itong nakakatakot na paraan. Agad na nawala ang kanyang mga pagdududa sa sandaling ito, at mabilis siyang lumuhad habang nagmamakaawa para sa awa. Kanina, nakita rin ng lahat ang nangyari at nakaramdam sila ng kilabot. Nang mga sandaling iyon, hindi pa nila napagtanto. Iniisip nila kung anong klaseng tao ang kayang pumatay ng tahimik at mabilis. Ang taong gagawa ng hakbang ay dapat na isang taong may mataas na kasanayan sa batas ng panahon at malamang na nasa mas mataas na kaharian kaysa sa mga simpleng kataas-taasang Diyos at mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Kahit ang mga ordinaryong advanced na kataas-taasang Diyos ay maaaring hindi kaya iyon. Gayunpaman, matapos lumuhad ang Celestial Emperor at magmakaawa para sa awa, sa wakas ay napagtanto nila. Ang lalaking namatay ay nagkasala kay Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na kababalik lang sa kanyang trono. Paano niya nagawang saktan si Heavenly Emperor Berting? Hinahanap niya ang kamatayan. Galit na saway ng isang tao. Kasabay nito, may isa pang taong nanunuyang nagsabi, "Ha? Karapat-dapat lang sa kanya yan. Celestial Emperor Chadrick Lanten, ang tanga talaga ng katabi mo." Alam ng mga emperador ng kalangitan sa paligid kung gaano kamagulo at ka-arrogant ang taong ito. Gayunpaman, dahil sa kung gaano siya kaduwag sa sandaling ito, natural lang na ituring nila siyang katatawanan. Sa sandaling ito, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Lumabas ka! Mula ngayon, hindi ka na maaaring tumuntong sa Solitary Destructive Heaven. Kung hindi, lilipulin kita kasama ang iyong kaluluwa. 4,608. Ang impyerno ng Ozure ay isa rin sa 3 pinakanakamamatay na lugar sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Oo, Lord Berting. Dapat na rin kayong lahat umalis, walang pakialam na sabi ni Berting, bumalik ako sa Solitary Destructive Heaven dahil mahal na mahal ko ang lugar na ito matapos kong manatili rito ng maraming taon. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Magpatuloy ka lang tulad ng dati. Hindi ka maaapektuhan ng aking pag-iral kahit kaunti. Nang marinig ito, mas nakaramdam ng kapanatagan ang mga Celestial Emperor sa Devatal Realms. Pagkatapos, mabilis silang nagpaalam at umalis, nag-aalala na baka maging katulad sila ng lalaking katabi ni Celestial Emperor Chadrick. Malabo nilang natatandaan na ang lalaki ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Chadrick sa langit. Bagamat hindi pa siya isang emperador sa langit, halos kasing lakas na siya ng isa. Halos kabilang siya sa pinakamalakas sa Devata Realm na ito. Aabutin sila ng hindi bababa sa 100 galaw para matalo siya. Gayunpaman, ang taong iyon ay napatay ni Berting ng napakadali at napakabilis. Sila ay nagulat at natakot. Pagkatapos umalis ng lahat, ginunita ni Berting ang mga nakaraang araw kasama ang ilang Celestial Emperor na nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya at kay Alvin noon. Makalangit na Emperador Feng, kayo ng iyong disipulo ay talagang nakakagulat. Hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay gagawa ng mahalagang hakbang at malampasan ang mataas at makapangyarihang pag-iral sa kaharian ng mga Diyos. Tama iyan. Matagal ko nang alam na makapangyarihan ang iyong disipulo, pero hindi ko talaga inaasahan na aabot siya sa ganito kalayo. Iniisip ko kung babalik pa siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi pa gaanong matagal ang lumipas, at hindi gaanong umunlad ang aking cultivation. Gayunpaman, kayo ng iyong disipulo ay nakarating na sa ganitong nakakagulat na antas.
Hindi ako makapaniwalang kilala ko na kayo noon pa. Kung hindi, mapabilang ako sa grupo ng mga taong pinaalis, Heavenly Emperor Feng. Tumawa ang lahat, ngunit medyo pigil ang kanilang tawa. Bagamat matagal na nilang kilala sina Berting at Alvin at madalas silang magbiro, mayroon din silang kamalayan sa kanilang sarili. Iba na ang kalagayan ng dalawa ngayon. Isang malaking biyaya na naalala pa nga sila ng dalawa. Kung bibisita si Little Alvin, sasabihin ko sa iyo, at magkikita tayong muli, sabi ni Berting ng bahagya na nakangiti. Sige. Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Sabik din silang makilala ang binata na kilala nila noon. Habang iniisip kung gaano kaingat si Alvin sa harap nila noon, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Napakaraming nagbago sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyan, ang binata na dating nakatingala sa kanila ay higit na nalampasan sila, na nakatayo sa tuktok ng mundo. Hindi sila nanatili sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Nanatili sila ng ilang araw at tinanggihan ang paanyaya ni Berting na manatili pa ng kaunti bago sila umalis. Bago umalis, muli nilang pinaalalahanan si Berting na ipaalam sa kanila kung babalik si Alvin. Emperador Feng sa langit, huwag po sanang kalimutang ipaalam sa amin kung babalik ang inyong disipulo. Tama. Ang tagal na siyang hindi nakikita. Nami-miss ko na talaga siya. Gusto kong makita ulit ang batang iyon at makita kung gaano na siya nagbago. Malamang na yumuyuko ako dahil sa aura niya ngayon. Pabirong sabi ng isang tao. Ngumiti si Berting at tumugon sa kanila. Nanatili si Berting sa solitary destructive heaven ng ilang araw pa bago siya umalis patungong impyerno ng Ozure. Dati, narinig ko si Lord Dolan na nagsabing siya at ang iba pang nalalapit na World Supreme Powerhouses ay hindi basta-basta papasok sa Ozure Hell. Ang kanyang ama ay nasugatan noon nang pumunta rin siya sa Ozure Hell. Ang una ay tinatawag na libingan ng Diyos. Ito ang pinakamalalang lugar sa tatlo. Ang pangalawa ay ang walang kalalimang kailaliman, at ang pangatlo ay ang impyerno ng Ozure. Mayroong iba't ibang pasukan patungo sa mga lugar na ito sa kaharian ng mga Diyos ng mundong sumusuway sa Diyos. Noong siya ay nasa impyerno ng Ozure, natamo niya ang mana ng Sword of Time, isang huling supreme powerhouse ng God-defying world. Bagamat ang Sword of Time ay isa lamang napipintong World Supreme Powerhouse, hindi ito dahil sa kanyang kakulangan ng talento. Namatay siya bago pa man siya umangat sa mas mataas na antas dahil siya ay tinarget ng isang World Supreme Powerhouse na takot sa kanyang potensyal. Malawakang kinilala siya bilang ang pinakapangakong kandidato na maging isang World Supreme Powerhouse noon. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging isang World Supreme Powerhouse siya kung hindi siya mamamatay. Hindi ko inaasahan na may mga lugar sa mundong sumusuway sa Diyos na mapanganib kahit sa mga World Supreme Powerhouses. Sa pagkakataong ito, plinano ni Berting na bisitahin ang lugar sa impyerno ng Ozure kung saan nasugatan ang ama ni Mubay. Ayon kay Mubay, isa ito sa mga pinakadelikado at mahiwagang lugar sa impyerno ng Ozure. Bilang isang napipintong World Supreme Powerhouse, maaari siyang pumunta sa halos lahat ng lugar sa impyerno ng Ozure nang walang gaanong panganib, ngunit hindi ito masasabi para sa mga ordinaryong Supreme Powerhouse. Kahit ang isang World Supreme Powerhouse ay nasugatan. Iniisip ko kung anong klaseng lugar ito. May kinalaman ba ito sa panahon bago ang historical gap? Ito ba ay isang lihim na kaharian o patibong ng kamatayan na iniwan ng isang supreme powerhouse na nasa itaas ng ikapitong antas mula sa bago ang historical gap? Gayunpaman, hindi dapat ganoon ang kaso. Ayon kay Little Alvin, lahat ng bagay bago ang historical gap ay nawasak at muling itinayo. Kahit ang pinakamakapangyarihang powerhouse ay maaari lamang magtago sa realms of gods at ipagtanggol laban sa kalooban ng langit. Hindi kasama ni Alvin si Berting noon, ngunit natutunan din niya ang natutunan ni Alvin. Dapat ganito ang lugar. Sa wakas ay nakarating si Berting sa lugar na sinabi sa kanya ni Mubay. Nababalot ng hamog ang buong lugar, at nang iunat niya ang kanyang banal na kamalayan, wala siyang naramdaman na kahit ano. 4,609. Ang ugong ng halimaw. Napaka-misteryoso talaga ng lugar na ito. Nalaman niya kay Mubay na ang ama ni Mubay, na isang makapangyarihang tao sa mundo, ay nasugatan dito. Hindi pa siya nakakagaling mula sa kanyang mga pinsala nang kinailangan niyang harapin ang minsan sa 10,000 taong kapigatian sa langit. Dahil dito, siya ay napatay ng kapigatian sa langit.
Kung hindi dahil sa mga pinsalang iyon, nakaligtas pa sana siya ng kahit 2 o 3 kapigatian sa langit. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, itinago ng Diyos na mundo ng pagsuway sa Diyos ang kanyang pagkamatay. Ayaw nilang malaman ng ibang mga mundo na ang Diyos na mundo ng pagsuway sa Diyos ay wala ng suporta mula sa isang kataas-taasang makapangyarihang mundo. Kailangan kong tuklasin ang lugar. Dahil isang World Supreme Powerhouse ang nasugatan dito, hindi minamaliit ni Berting ang lugar na ito. Sa katunayan, labis siyang maingat sa kabila ng kanyang kasalukuyang lakas. Swoosh! Sa isang iglap, pumasok si Berting sa lupang nababalot ng hamog ng may maliksi na paggalaw. Sa sumunod na sandali, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na enerhiya na sumusulpot patungo sa kanya sa sandaling dumaan siya sa hamog. Kasunod nito, isang malaking kaguluhan ang umalangaw-ngaw sa hangin habang mahigit 12 magkakaibang enerhiya ang sumugod patungo kay Berting. Tila mahigit 12 tao ang sabay-sabay na umaatake sa kanya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Berting, at mabilis siyang nakabawi ng kahinahunan. Sumiklab ang kanyang enerhiya kasama ang kanyang ikapitong yugtong sword daw at ang batas ng oras sa pinakamataas na yugto. Pagkatapos, nagpakawala siya ng sinag ng espada upang kontrahin ang atake na nagmula sa madilim na hamog. Swoosh! Ang mabangis na sinag ng espada, na tila may taglay na kapangyarihang nakakawasak ng mundo, ay lumipad sa ere, nag-iwan ng mga luhang espasyo. Ang mga luhang espasyo ay hindi agad gumaling, panandaliang nanigas dahil sa batas ng panahon. Umungol. Mula sa likod ng hamog, isang mabangis na dagindong ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan upang umakyat ang dugo ni Berting sa kanyang katawan. Hindi na siya isang intermediate supreme god. Isa na siya ngayon sa pinakamalakas na tao sa mundo, isang level 7 supreme powerhouse. Gayunpaman, ang ungol pa lamang ng isang halimaw ay kayang magpakulo ng dugo niya. Hindi ito kapani-paniwala. Kahit papalibutan siya ng 12 ng mga halimaw na may lakas ng World Supreme Powerhouses at umungal sa kanyang mga tainga, hindi pa rin nila kayang pasiglahin ang kanyang dugo. Sa oras na ito, natuklasan ni Berting na ang kanyang sinag ng espada ay naduraj matapos ang isang maikling sandali ng pagkakatabla ng bumangga ito sa pinagsamang enerhiya. Labis siyang nagulat. Kasunod nito, dali-daling umatras si Berting. Nararamdaman ng kanyang banal na kamalayan ang malaking panganib sa sandaling ito. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Berting. Nang sa wakas ay nilisan niya ang lupang nababalutan ng hamog, nakita niya ang lupang yumanig bago sandaling humiwalay ang hamog, na nagpapakita ng isang malinaw na harang na pumihil sa lubhang nakakatakot na mga enerhiya. Umungol. Ang hadlang na ito sa espasyo. Hindi nakakagulat na nagulat si Berting. Nakakita na siya ng mga harang sa espasyo sa pagitan ng myriad worlds at ng outer boundary, ngunit ang mga ito ay kasing hina ng papel. Madali niya itong mapunit at malayang nakakagalaw sa pagitan ng mga lugar. Swoosh! Umatake si Berting ng buong lakas bago muling binalot ng hamog ang harang, tinutukan ng spatial barrier na hamarang sa mga enerhiya ng dugo. Hindi tulad ng ibang spatial barrier na nakita niya noon, nabigo ang kanyang pag-atake na tumama. Tulad ng inaasahan. Hindi siya nagulat na pinigilan ng harang ang kanyang pag-atake. Tutal, hindi lamang nito pinigilan ang mga enerhiya ng dugo, kundi kaya rin nitong higupin ang kanyang banal na kamalayan. Ano ang nasa likod ng mahiwagang harang na ito? Si Berting ay labis na mausisa. Sa oras na ito, unti-unting nagtatagpo muli ang ambon. Bago pa man mawala ang harang sa likod ng ambon, nakita niya ang nakakatakot na mga enerhiya ng dugo na umaatres. Kakaiba. Madali akong makakapasok at makalabas sa harang. Malaya akong umatake at magagamit ang aking banal na kamalayan gaya ng dati. Gayunpaman, wala akong magagawa kapag nasa labas ako ng harang. Bukod dito, ano ang meron sa ungol ng halimaw na iyon? Anong halimaw iyon? Sa halimaw ba ang mga enerhiya ng dugo? Malubha ba nitong nasugatan ang ama ni Lord Dolan noon? Sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa isipan ni Berting habang nakatitig siya sa kakaibang lupain na nababalot ng hamog. Sa kabila ng kanyang kuryosidad, wala siyang planong pumasok muli sa lugar sa ngayon. Hindi maipaliwanag na ikinababalisan niya ang lugar. Para matuto pa tungkol sa lugar na ito, nagpa siya si Berting na hanapin si Mubay pagkaalis nito.
Gusto niyang malaman kung may iba pang nakapasok sa lugar na ito bukod sa kanyang ama. Matapos makinig kay Berting, sinabi ni Mubay, oo. Sa pagkakaalam ko, dalawang paparating na makapangyarihang nilalang sa mundo ang pumunta roon, ngunit hindi na sila muling nakita. Bukod doon, hindi ko alam kung sino pa ang maaaring nakapunta na sa lugar na iyon noon. Sa anumang kaso, ang lugar na iyon ay palaging kilala bilang isang patibong ng kamatayan. 4,610. Paano sila nirerango? Patibong ng kamatayan. Naikwento ba sa iyo ng tatay mo ang mga nakasalubong niya roon? Tanong ni Berting. Hindi na nagdetalye si Mubay nang pag-usapan nila ang bagay na ito. Sigurado siyang sinabi na ng tatay ni Mubay kay Mubay ang mga nakasalubong niya sa loob dahil anak niya si Mubay. Oo nga, sabi ni Mubay sabay tango, sabi niya pagpasok niya sa lugar na iyon, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na pulang enerhiya na papalapit sa kanya. Pagkatapos, muntik na siyang mapatay ng enerhiyang iyon. Mabuti na lang at sa kritikal na sandali, nagawa niyang umatras at nahadlangan ang ilan sa enerhiya. Ayon sa kanya, ang puwersa ng enerhiya ay mas malakas kaysa sa isang World Supreme Powerhouse. Maihahambing ito sa enerhiya ng isang Level 7 Supreme Powerhouse. Dahil din sa kadahilanang ito kung bakit hindi binalaan ni Mubay si Berting tungkol dito. Tutal, bilang isang Level 7 Supreme Powerhouse, hindi siya nagduda na kakayanin ito ni Berting. Sa wakas, nagtanong si Mubay, Lord Berting, pumunta ka ba sa lugar na iyon? Oo, bahagyang tango ni Berting, kakaiba talaga ang lugar na yan. Tungkol naman sa enerhiya, hindi ito kasing simple ng sinabi ng iyong ama. Mas malakas talaga ito kaysa sa isang Level 7 Supreme Powerhouse. Kahit papaano, mas malakas ito kaysa sa mga ordinaryong Level 7 Supreme Powerhouse. Hindi na ako makatakbo pa dahil doon at napilitan akong sumuko. Natural na nagulat si Mubay nang marinig niya ang mga salitang ito. Namutla ang kanyang mukha habang sinasabi, paano nangyari ito? Lord Berting, kahit ikaw ay wala nang ibang magagawa kundi umalis sa lugar na iyon. Takot na takot talaga si Mubay. Ano ba yung lugar na yan? Ang mga Level 7 Supreme Powerhouse ang pinakamalakas sa mundo. Gayunpaman, maging si Berting ay napilitang umatras sa sandaling harapin niya ang enerhiyang iyon. Oo nga, sabi ni Berting nang may mapang asar ng ngiti. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagpaalam si Berting kay Mubay at umalis. Pagkaalis, hinanap ni Berting si Alvin. Guru. Hindi inaasahan ni Alvin na makikita niya ang kanyang Panginoon ng ganoon kaagad pagkatapos nilang maghiwalay. Alam niyang gustong makipag-usap sa kanya ng kanyang Panginoon kaya nagtanong siya, ano iyon, Panginoon? Maliit na Alvin. Hindi nag-aksaya ng oras si Berting at ikinwento niya ang kanyang karanasan at ang mga sinabi ni Mubay kay Alvin. Likas na pamilyar si Alvin sa impyerno ng Azure. Dati, matapos harapin ang fatal heavenly tribulation, nilisan niya ang God-defying world at lumihis patungo sa impyerno ng Azure, nag-aalala na may susunod sa kanya at papatay sa kanya. Katulad ni Berting, alam lang niya ay ang impyerno ng Azure ay isa sa 7 pinakamapaminsalang lugar sa Devata Realms. Kalaunan niya lang nalaman na halos isa ito sa 3 pinakamapaminsalang lugar sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Sa 3 lugar, ang impyerno ng Azure lang ang napuntahan niya. Na-pressure ka ba ng enerhiya? Hanggang kamakailan lamang, karaniwang kaalaman na walang nilalang na mas malakas kaysa sa mga World Supreme Powerhouse at Saint pagkatapos ng historical gap. Kinumpirma rin ng makalangit na teksto na ang kanyang Panginoon ang unang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap na sinundan niya, nina Henry, at Homer. Nawala sa kanyang isipan si Alvin sa sandaling ito. Kung ang impyerno ng Azure ay lubhang mapanganib, gaano pa kaya kapanganib ang libingan ng Diyos at ang walang kalalimang kailaliman, na mas mapanganib pa? Ano ang batayan ng ranggo ng 3 pinakamalalang lugar? Bakit nauna ang ranggo ng libingan ng Diyos at ang walang kalaliman sa impyerno ng Azure? Kahit ang isang World Supreme Powerhouse ay malubhang nasugatan ilang sandali matapos makapasok sa lugar na iyon, kung ako ang tatanungin, parang iyon ang pinakamalalang lugar. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang mga iniisip kay Berting, at si Berting ay nagulat din. Sa huli, hinanap muli ng dalawa si Mubay, na lubos na maalam.
Bagamat mas bata siya kaysa sa iba pang mga Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, siya naman ang anak ng pinakamakapangyarihang mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nang marinig ang tanong ng dalawa, ngumiti si Mubay at sinabing, sa totoo lang, ang mga lugar ay nireranggo ng aking ama. Ang impyerno ng Ozure ay nasa ikatlong ranggo dahil lamang sa isang lugar na nababalutan ng hamog. Gayunpaman, sa walang kalaliman na kailaliman, mayroong dalawang lugar na nababalutan ng hamog. Kung tungkol naman sa libingan ng Diyos, mayroong 6 na ganoong lugar. Tumanggaw sina Alvin at Berting. Lumalabas na dito nakabatay ang ranggo. Kumunat ang noo ni Berting at nagtanong, paano nalaman ng iyong ama na ang iba pang 8 lugar ay kasing mapanganib ng nasa impyerno ng Ozure? Malubhang nasugatan ang ama ni Mubay matapos mapunta sa lugar na iyon sa impyerno ng Ozure. Pagkatapos noon, namatay siya nang harapin niya ang minsan sa bawat 10,000 taong kapigatian sa langit. Makatuwiran naman na hindi niya napuntahan ang 8 iba pang lugar. Kung hindi, maaaring hindi na siya mabubuhay pa para harapin ang kapigatian sa langit. 4,611. Mga hindi nalutas na misteryo. Tumingin si Alvin kay Mubay, naghahanap ng kasagutan. Tumanggaw sina Alvin at Berting. Lumalabas na may iba pang mga paparating na makapangyarihang tao sa mundo na bumisita sa mga lugar na iyon. Parang magkakaugnay ang mga lugar na iyon, nag-isip si Alvin nang may nagniningning na mga mata, posible kayang ang 9 na lugar na iyon ay mga pasukan patungo sa mga lugar kung saan umiiral ang mga makapangyarihang halimaw. Marahil, lahat ng 9 na lugar ay patungo sa iisang lugar. Tumanggaw si Mubay. Hindi imposible yan. Kumislap ang mga mata ni Berting nang sabihin niya, anong klaseng lugar kaya iyon? Isipin mo na lang na mayroon itong 9 na pasukan sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Iniisip ko kung may mga pasukan ba sa lugar na iyon sa ibang mga mundo. Umiling si Alvin. Haka-haka lamang ang lahat ng ito sa ngayon. Hindi pa natin sigurado kung ang mga lugar na iyon ay pasukan. Maaaring hindi iyon ang totoo. Gayunpaman, may paraan para malaman kung may mga ganitong lugar sa mundo. Maaari nating tanungin si Shane tungkol dito. Si Shane ang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo na lumipat sa kanyang angkan mula sa mundo ng transcendensya patungo sa mundo ng mga Diyos na sumusuway sa Diyos, at nanirahan sa ibang kaharian ng mga Diyos. Bukod sa isang maliit na bilang ng mga tao, mahigit 70% ng mga miyembro ng angkan ng Zhang ang sumang-ayon na lumipat sa mundo ng mga Diyos na sumusuway sa Diyos. Tutal, bilang tanging kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo sa angkan ng Zhang, siya ay may hawak na malaking awtoridad. Tatawagin ko si Brother Zhang, sabi ni Mubay at nagpadala ng mensahe. Hindi nagtagal at dumating si Shane matapos may padala ang mensahe. Pagbati, Panginoong Darfield, Lord Berting, kapatid na Dolan, magalang na sabi ni Shane pagdating niya. Bahagyang may paghanga at pagkamangha ang makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Pagkatapos lumipat sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, narinig ni Shane mula sa mga miyembro ng angkan ng Zhang na sina Alvin at Berting ay pumunta sa Science One Saint Sect ni Homer sa Sunbright World. Pagkatapos, pinatay ni Alvin ang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo at ang pinuno ng sect ng Science One Saint Sect. Yumuko si Shane kay Alvin at same time na sinabi, Panginoon Darfield, ang alitan sa pagitan ninyo ni Homer ay lumitaw dahil pinrotektahan mo ako. Ngayon na gumawa ka ng hakbang laban sa Science One Saint Sect, natatakot ako sa karakter ni Homer, hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na ito ng ganoon kadali. Dapat kang maging mapagmatsyag laban sa kanya. Bukod doon, kung mayroon kang anumang kailangan, mangyaring ipaalam sa akin. Pangako kong gagawin ko ang aking makakaya. Si Shane ay napakatapat. Kung tutuusin, nakaramdam siya ng utang na loob kay Alvin. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Para sa akin, biro lang si Homer, nakangiting sabi ni Alvin. Pagkatapos, binago niya ang usapan at sinabing, pinatawag ka namin dito dahil may mga tanong kami. Kasunod nito, nagtanong si Alvin kung mayroong anumang mga lugar sa mundo ng transcendensya na katulad ng mga nasa 3 pinakamapanganib na lugar ng mundo ng mga sumuway sa Diyos. Oo, sagot ni Shane Zhang, na nagpapatunay na mayroon ding mga katulad na lugar sa mundo ng transcendence.
Sinabi rin niya na maraming World Supreme Powerhouses at mga paparating na World Supreme Powerhouses ang namatay sa lugar na iyon at hindi na muling makikita. Gayunpaman, nangyari ito noon pa man. Alam ng mga sumunod na henerasyon ang panganib ng mga lugar na iyon kaya hindi sila pumasok sa mga lugar na iyon. Ang mga World Supreme Powerhouses sa mundo ng Transcendence na may pagkakataong makaligtas sa kanilang heavenly tribulation ay karaniwang hindi pumupunta sa mga lugar na iyon. Sa kabaligtaran, ang mga World Supreme Powerhouses na nag-iisip na maliit ang kanilang pagkakataong makaligtas sa heavenly tribulation ay pupunta sa mga lugar na iyon, umaasang maging mas malakas. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang bumalik mula sa lugar na iyon. Ilang lugar ba ang ganyan sa mundo ng transcendensya? Tanong ni Alvin. May 9 na lugar, at ang mga ito ay matatagpuan sa 3 magkakaibang kaharian. Isa sa isang maliit na kaharian, 3 sa isa pa, at 5 sa panghuli, sagot ni Shane. 9 na lugar din. Nagpalitan ng tingin sina Alvin, Berting, at Mubay at nakita ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila inaasahan na ang sitwasyon ay magiging katulad ng sa mundong sumusuway sa Diyos. Mayroon bang mga ganitong lugar sa 2 pang upper worlds? Tanong ni Berting. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Shane sa pagsasalita, base sa narinig ko, isa sa 18 gitnang mundo ay mayroon ding 9 na katulad na lugar. Panginoong Darfield, Lord Berting, tinatanong mo ba ito dahil ang mga lugar na iyon ay umiiral din sa mundo ng mga Diyos na sumusuway? Oo nga. Tumanggaw si Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Shane habang sinasabi niya, bagamat karamihan sa mga nalalapit na World Supreme Powerhouse at World Supreme Powerhouse na pumunta sa mga lugar na iyon ay namatay, magkaiba kayong dalawa. Sinuri na ba ninyo ang mga lugar na iyon? Si Shane ay labis na mausisa. Tutal, ang mga lugar na iyon ay paaging mga misteryong hindi pa nalulutas. Sa katunayan, maraming mga makapangyarihang tao sa mundo ang naging mausisa rin, ngunit kakaunti lamang ang kumilos, dahil sa takot na baka mamatay sila dahil sa kanilang pagkamausisa. 4,612. Pangunahing layunin. Oo, nakapunta na ako sa isa sa mga lugar na iyon, tapat na sabi ni Berting at ikinwento ang kanyang karanasan. Talagang interesado si Berting sa lugar na iyon. Umiling si Alvin. Guro, sa totoo lang, hindi ako masyadong interesado sa mga lugar na iyon. Base sa sinabi mo, anumang nasa loob ay nakakulong at hindi makakalabas. Kung hindi, dahil sa lakas nito, magdudulot ito ng kaguluhan sa myriad worlds at sa outer boundary. Noong nakaraan, walang mas malakas pa kaysa sa mga saint at mga World Supreme Powerhouse. Ang mga mahiwagang lugar na iyon ay matagal nang umiiral bago pa man siya at si Berting lumitaw sa mundong ito, at wala pang problema hanggang ngayon. Kaya naman, malabong magkaroon ng mga problema sa hinaharap. Dahil ganoon nga ang sitwasyon, hindi niya inisip na kailangan pang tuklasin ang lugar na iyon. Patuloy na sinabi ni Alvin ng may time, kung tama ang aking haka-haka, ang mga lugar na nababalutan ng hamog na iyon ay dapat na mga pasukan patungo sa isang mahiwagang lugar. Hindi maaaring maging simple ang lugar na iyon. Dahil anuman ang nagbabantay sa lugar na iyon ay maaaring pilitin kang bumalik, isang level 7 Supreme Powerhouse, anuman ang nasa loob ay hindi maaaring maging mahina. Guro, dahil hindi tayo nito maaapektuhan, sa palagay ko ay hindi natin kailangang sumugal. Kung may mas malakas na nilalang sa susunod, maaaring hindi ka na makaka-address tulad ng dati. Minana ni Alvin ang memorya ng Void Elder kaya alam niyang kahit gaano kalakas ang level 7 Supreme Powerhouses, may mga taong mas makapangyarihan pa. Isang halimbawa ay ang Void Elder. Walang-wala ang level 7 Supreme Powerhouses kumpara sa Void Elder. Kaya niya silang patayin sa isang atake lang. Pagkatapos ng ika-7 antas, ang agwat sa pagitan ng bawat antas ay hindi mas maliit kaysa sa agwat sa pagitan ng ika-6 na antas, na siyang antas para sa mga World Supreme Powerhouse at Saint, at ng ika-7 antas. Ang mga salita ni Alvin ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Berting, na pumatay sa kanyang kuryosidad tungkol sa mahiwagang lugar. Nang makabawi siya, napagtanto rin niya na ang kanyang kilos ay medyo padalos-dalos. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, siguro ay masyadong nababagot ako.
Little Alvin, para isipin na mas makatuwiran ka kaysa sa akin. Tama ka. Dahil hindi tayo apektado nito, hindi na natin kailangang mag-abala pa. Hindi na naging mausisa si Berting tungkol sa lugar na iyon matapos makinig kay Alvin. Gaya ng kasabihan, ang kuryosidad ang pumatay sa pusa. Sa kanyang buhay, nakakita na siya ng maraming tao na namatay dahil sa kanilang kuryosidad. Bukod dito, maraming tao ang pumukaw sa kanya dahil sa kuryosidad at pinatay niya. Maya-maya, naisip ni Berting ang kanyang mga dating kaibigan sa Solitary Destructive Heaven at sinabing, Little Alvin, kapag libre ka, pumunta ka sa Solitary Destructive Heaven. Marami sa ating mga dating kaibigan ang gustong makilala ka. Sige, sabi ni Alvin sabay tango at ngiti, matagal ko na rin silang hindi nakikita. Pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay, bibisitahin ko ang Solitary Destructive Heaven. Ngayong may libreng oras na si Alvin, handa na siyang harapin ang isang partikular na bagay. Anong bagay ang kailangan mong harapin? Tanong ni Berting, na naguguluhan. Gusto kong hanapin si Octavius. Sabi ni Alvin habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, sumanib na siya sa taong iyon mula sa Soul Imprisonment Clan. Sa tingin ko ay Octavian na ang tawag sa kanya ngayon. Noon, wala si Alvin nang walang awang salakay ni Octavius si Kelly at ikinulong ang kaluluwa nito. Nalaman niya ang nangyari kay Joshua, ang ikatlong Panginoon ng angkan ng Rids. Sa panahong iyon din niya nalaman na pinalitan ni Octavius ang kanyang pangalan sa Octavian, pinagtaksilan ang angkan ng iyon, at iniwan ang mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Nabalitaan kong wala na siya sa mundo ng mga Diyos na sumuway, nakasimangot na sabi ni Berting, parang naghahanap ka ng karayom sa dayami kung hahanapin mo siya. Kahit na ganoon, kailangan ko siyang hanapin. Sabi ni Alvin nang may determinado at matalim na tingin, kahit nasaan siya, buhay man o patay, gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Ito ang pangunahin kong layunin ngayon. Matapos magbakasyon kasama ang kanyang pamilya, panahon na para harapin niya ang bagay na ito. Bukod dito, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may kanya-kanyang buhay din na dapat tahakin. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Berting. Sa kanyang paningin, ang kaaway ng kanyang disipulo ay kaaway din niya. Bukod dito, noon, inutusan ni Octavius ang kanyang nasasakupan na patayin siya, na nagresulta sa kanyang pagtakas patungo sa impyerno ng Ozure. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Huminga ng malalim si Alvin, at nawala ang balak pumatay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, Guro, kung kailangan ko ng tulong mo, ipapaalam ko sa iyo. Pagdating niya, kinontak niya si Henry mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Sa tulong ni Henry, doble ang makukuha niyang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay sa magandang balita. Kapatid na Mold. Anong problema, Kuya Darfield? Medyo nagulat si Henry nang matanggap niya ang mensahe ni Alvin. Hindi niya inaasahan na makakatanggap pa siya ng mensahe mula kay Alvin ng ganito kaagad pagkatapos ng kanilang huling pagkikita. Nabalitaan kong nakapatay ka ng 2 tao mula sa Science One Saint sect sa Sunbright World. Tiyak na lubos nitong ikinagalit si Homer. Gayunpaman, sa lakas mo, sa palagay ko ay hindi mo kailangan ang tulong ko para harapin si Homer, tama ba? Tanong ni Henry. Bukod kay Berting, alam din ni Henry ang tunay na lakas ni Alvin. Alam niyang tiyak na hindi makakalaban ni Homer si Alvin. Maraming tao ang nag-isip na padalos-dalos ang mga ginawa ni Alvin at magbabalik ito sa kanya kapag gumanti si Homer dahil sa desperasyon, ngunit alam ni Henry na malabong mangyari iyon. Alam niyang kumilo si Alvin ng ganoon hindi dahil padalos-dalos siya, kundi dahil hindi siya nag-aalala kay Homer. Kapatid na Mold, tama ka. Hindi kita kinontak dahil kay Homer, sabi ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang balita tungkol sa insidente sa Sunbright World ay nakarating na kay Henry na nasa outer boundary. 4,613. Ang maingat na ginawang bitag ni Alvin. Wala itong kinalaman kay Homer. Naguluhan si Henry. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion. Gumuhit na siya ng larawan ni Octavius dati bago niya hinanap si Henry.
Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at ipinahayag na niya ang kanyang mga intensyon. Kapatid na Mold, gusto ko lang humingi ng maliit na pabor. Kailangan ko ng tulong mo para maghanap ng tao. Mas makabubuti kung magagawa mo ito ng tahimik dahil ayokong maalerto ang kalaban. Kailangan ko ang tulong mo para kontaken ang mga santo sa outer boundary at ipamahagi ang larawang ito. Sabihin mo sa kanila na hanapin ang taong ito. Kung matagpuan nila siya, ang kailangan lang nilang gawin ay mag-ulat pabalik sa Jade Tide Heavenly Mansion at bantayan siya. Iiwan ko ang aking doppelganger sa Jade Tide Heavenly Mansion. Nagulat si Henry. Ito ba ang doppelganger mo? Tumanggaw si Alvin. Ito ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon. Bagamat hindi ito kasing lakas ni Alvin mismo, kaya pa rin itong panindigan si Henry. Kuya Mold, huwag mong ipaalam sa iba na ako ang naghahanap sa taong ito. Sabihin mo lang na ikaw yan. Sabihin mo sa kanila na kung sino man ang makakita sa kanya ay gagantimpalaan ng pabor. Sa pamamagitan nito, tiyak na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Utang na loob na ni Henry kay Alvin, simula pa lang. Kung hindi siya tinulungan ni Alvin na makapasok muna sa Heaven Traversing Pagoda, hindi niya malalampasan ang Fatal Heavenly Tribulation at maaabot ang ganitong antas. Marahil, magiging katulad siya ni Arthur mula sa Transcendence World. Huwag kang mag-alala, iwan mo sa akin ang bagay na ito. Bibisitahin ko ang mga saints sa mga pangunahing puwersa sa outer boundary, seryosong sabi ni Henry, hintayin mo lang dito ang balita ko. Gusto mo bang tawagin ko si Little Dolan? Ayos lang. Ako mismo ang makikipag-ugnayan kay Palace Master Dolan, nakangiting sabi ni Alvin. Sige, tango ni Henry bago umalis. Kinontak ni Alvin si Cyrus at ipinaalam dito na mananatili siya sa Jade Tide Heavenly Mansion ng ilang sandali at kailangan niya ang tulong nito para ayusin ang kanyang matutuluyan. Natural na sumang-ayon si Cyrus. Gayunpaman, siya ay mausisa at nagulat sa mabilis na pagbabalik ni Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion. Wala ring itinago si Alvin. Tutal, ang Jade Tide Heavenly Mansion ang tumutulong sa kanya sa paghahanap kay Octavius. Hindi naman ito isang malaking sikreto. Hihingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan kong cultivator na walang sekta, sabi Cyrus. Bihira lang mga ilangan ng tulong si Alvin kaya hindi siya nag-atubiling tumulong. Bukod dito, si Alvin ang nagbigay sa kanya ng karangalan noon. Nang maging isang level 7 Supreme Powerhouse si Henry, idineklara ni Alvin sa harap ng mga matataas na opisyal na si Henry ang naging unang taong nakapasok sa Heaven Traversing Pagoda dahil lamang sa kanyang magandang relasyon kay Cyrus. Sige. Inayos ni Cyrus ang pananatili ng doppelganger ni Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion upang maghintay ng balita. Tiwala si Alvin na ang mga saint ng outer boundary ay magiging sabik na tulungan si Henry dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Henry. Bukod dito, magkakaroon din ng gantimpala para sa mga makakahanap kay Octavius. Walang duda na magaganyak silang hanapin si Octavius. Hindi na kailangang sabihin, si Alvin ay tinatrato ng may lubos na paggalang ng mga puwersang ito. Noong una, ang ilan sa kanila ay natakot nang makita nila si Alvin, nag-aalala na baka maulit ang nangyari sa Science One Saint Sect. Gayunpaman, matapos niyang ipahayag ang kanyang intensyon, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Hindi lang iyon, kundi nasasabik din sila. Kung matagpuan mo siya, bantayan mo siya. Hindi ko talaga kakalimutan ang pabor na ito at tutulungan kita hanggat kaya ko, sabi ni Alvin. Tulad ng sa outer boundary, agad na kumilos ang mga puwersa. Sino ang makakatanggi na magkaroon ng pabor ang isang level 7 Supreme Powerhouse? Bukod sa tatlong mataas na mundo, binisita rin ni Alvin ang mga nalalapit na World Supreme Powerhouse sa 18 Middle Worlds, hindi kasama ang God-defying world. Tutal, karamihan, kung hindi man lahat, ng World Supreme Powerhouses ay nagtago dahil kay Homer. Hindi kataka-taka, ang mga nalalapit na makapangyarihang bansa sa mundo ay masigasig na tumulong kay Alvin. Nangako silang kokentaken si Alvin kung may makita silang anumang palatandaan. Sa wakas, pagkatapos makumplito ang kanyang mga gawain, bumalik si Alvin sa mundo ng mga Diyos na sumusuway habang hinihintay niyang matagpuan si Octavius.
Bagamat sinubukan ni Alvin na panatilihing tahimik ang kanyang plano hanggat maaari, kalaunan ay kumalat ang balita tungkol dito. Sa huli, maging si Homer ay nalaman ito. Nalaman niya ito mula sa isa sa kanyang mga nakababatang kapatid sa Science One Saint Sect. Natural lang na hindi binisita ni Alvin ang Science One Saint Sect. Nalaman ito ng nakababatang kapatid ni Homer mula sa kanyang kaibigan na mula sa isang malaking puwersa. Octavian. Bakit ba nagpapakahirap si Alvin na hanapin siya? May malaking sikreto ba sa likod ng bagay na ito? Para sa isang level 7 Supreme Powerhouse na gumawa ng ganoong kalaking hakbang para maghanap ng isang tao, ang taong iyon ay maaaring isang matinding kaaway ni Alvin, isang taong lubos na pinapahalagahan ni Alvin, o kaya naman ay may isang bagay na may malaking halaga na kasama rito. Kumislap ang mga mata ni Homer habang bumuulong sa sarili, mukhang kailangan kong bisitahin ang God-defying world ng mas maaga. Determinado siyang lutisin ang bagay na ito. Kung may mapapalaman siya rito, iyon na ang pinakamabuti. 4,614. Ano man ang ninanais nila. Sa isang lambak sa lupain banal na alay. Ibigay mo ang bagay na iyan, at hindi ka namin papatayin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pinuno ng grupo, ang humakbang paarap at malamig na tiningnan ang dalawang babaeng nakabelo sa harap niya. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagsisikap niya at ng lahat, nabigo silang makuha ang kayamanan. Sa halip, nahulog ito sa kamay ng dalawang babae, na tila mga magsasakang walang sekta. Mabuti na lang at pinalad siya at natuntun sila sa tulong ng kanyang mga tauhan. Hindi pa dalos-dalos na inatake ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang dalawa dahil ang kayamanan ay nakatago sa isang spatial ring. Kung sila ay mamatay, ang spatial ring ay kusang masisira, at ang kayamanan ay masisira. Isa sa mga babae ang nagsabi ng may pang-uuwim, mamamatay kami sa alinmang paraan. Bakit namin ibibigay sa iyo ang kayamanan? Sa kabila ng panganib, mga pinsala, at kawalan ng kakayahang harapin ang grupo ng mga tao, ang tingin ng babae ay walang takot at kalmado. Gayon din, ang isa pang babae ay kalmado rin. Gayunpaman, makikita sa kanyang mga mata ang bahid ng pagsuko. Nakasuot sila ng belo na tumatakip sa kanilang mga mukha, kalahati lamang ng kanilang mga mukha ang natatakpan. Kahit noon, madaling masabi na pareho silang magaganda. Kung hindi mo ibibigay iyan, sisiguraduhin kung pareho kayong mamamatay sa napakasakit na kamatayan. Pagbabante ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang ang hanggaring pumatay ay nagniningning sa kanyang mga mata. Sister Megan, huwag mo siyang sayangin ng oras, sabi ng babae, na tila medyo sumuko na, habang umiiling. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang isang espesyal na gawang jade token bago ito dinurog. Bumantong hininga ang isa pang babae. Hindi ko inaasahan na kakailanganin natin ang tulong niya ng ganito kabilis kahit na dalawa lang tayo. Sina Tanya at Irish na naglalakbay sa mundo ng mag-isa ay maaaring humingi na ng tulong sa kanya. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang bug zone ng hangin ang dumaan, at nagsimulang magiba ang espasyo. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang anino ng isang lalaki at nagmukhang isang tao. Kumusta ang oras mo sa labas? Nag-enjoy ka ba? Isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng lilang damit ang lumitaw, nakangiti sa dalawang babae. Para bang hindi niya nakita ang mga taong nakatitig sa kanila ng may banta. Bigo ang plano natin. Minaliit natin sila. Buntong hininga ng isa sa mga babae habang tinatanggal ang kanyang belo. Napakaganda niya, kaya't namumutla ang paligid kung ikukumpara. Natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa babae. Gayunpaman, kumunot ang noo niya, at mabilis na bumalik sa kanyang katinoan. Hindi ito ang tamang oras para magambala. Inilipat niya ang tingin kay Alvin at pinagsalikop ang kanyang mga kamao habang sinasabing, Sir, kayo po, ay. Bago pa matapos magsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang espasyo sa paligid niya ay umikot at pumiyok. Sa loob lamang ng isang iglap, bigla siyang sumabog. Nabigla ang iba sa nakakatakot na eksena. Gayunpaman, bago pa man sila makabawi ng kanilang katinoan, isang alon ng enerhiyang pangkalawakan ang dumaloy din patungo sa kanila.
Nang dumaan ang enerhiyang pangkalawakan sa dalawang babae, sila ay ganap na ligtas. Sa kasamaang palad, hindi masasabi ang pareho sa grupo ng mga tao. Sumabog silang lahat sa isang iglap. Hindi nagtagal, ang masangsang na amoy ng dugo ay kumalat sa hangin sa lambak. Sa sumunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng lambak. Ang dalawang babae ay walang iba kundi ang kanyang mga asawa, sina Kelly at Megan. Nang magpasya ang apat na babae na galugarin ang mundo, nagpasya sina Megan at Kelly na maglakbay ng magkasama habang sina Irish at Tanya ay nagpasyang maglakbay ng mag-isa. Siyempre naman. Sabi ni Megan ang may nagniningning na mga mata, napakaraming interesanteng bagay na makikita. Bukod pa rito, ang lupain ng banal na alay ay bahagi rin ng inyong maliit na mundo. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa panganib. Magpapatuloy pa kami nina Brother Alvin, Sister Megan at ako sa paglalakbay ng kaunti pa. Babalik kami para samahan kayo pagkatapos naming matapos ang aming pakikipagsapalaran, nakangiting sabi ni Kelly. Sige, sabi ni Alvin nang nakangiti at tumango, kung nami-miss mo ako, maaari mo akong tawagin anumang oras. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa makaharap ka ng panganib. Sige, sabi ni Kelly. Hindi inaasahan, umiling si Megan at sinabing, hindi. Bago humiwalay kina Irish at Tanya, nagpustahan muna kami kung sino ang pinakamaraming beses na tumawag sa iyo. Tumawa si Alvin, hindi niya alam ang pastahan ng apat na babae hanggang ngayon. Nagtanong siya, ano ang nakataya? Hindi ko sasabihin sa iyo, misteryosong sabi ni Megan. Ang pilyong kislap sa mga mata ni Megan ay nagpaalala sa kanya ng panahong magkasama sila sa makamundong mundo. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata lamang, napakaraming taon na ang lumipas. Noong panahong iyon, nahaharap siya sa iba't ibang balakid sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ngunit ngayon, nakalaya na siya sa lahat ng mga paghihigpit. Sige, aalis na ba ako? Nakangiting tanong ni Alvin. Akala niya ay hihilingin sa kanya ng dalawang babae na manatili pa ng kaunti, ngunit tila sabik na silang umalis siya. Tutal, hindi na sila napipilitang mahiwalay sa kanya at maaari na nila siyang makita kahit kailan nila gusto. Di nagtagal matapos humiwalay sa dalawang babae, nakatanggap si Alvin ng mensahe mula kay Mubay, dahilan para kumunat ang noo nito. Isa ang patay at isa ang nawawala. Kakapagbigay alam lang ni Mubay kay Alvin na ang dalawang pinakamataas na makapangyarihang nagbabantay sa pasukan patungo sa mundo ng mga Diyos na sumusuway ay inatake. Isa sa kanila ang namatay, at ang isa naman ay nawawala. Mabilis na kumilos ang salarin at walang iniwang bakas. Wala na ang salarin nang dumating si Mubay. 4,615. Gumagawa ng kanyang mga galaw si Homer. Matapos matanggap ang mensahe, mabilis na pumunta sina Alvin at Berting sa pinangyarihan. Matapos suriin ang mga bakas sa bangkay, natukoy nila na ang salarin ay nasa parehong cultivation nila. Homer. Nagdilim ang ekspresyon ni Mubay habang malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng katapangan si Homer na pumatay sa pasukan ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Inakala niya na darating si Homer upang maghaiganti kay Alvin at magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon katuso si Homer tungkol dito. Gayunpaman, nakaramdam din si Mubay ng kawalan ng kapangyarihan. Kahit naharapin niya si Homer, wala siyang laban kay Homer at papatayin lamang siya ni Homer. Dahil sa motibasyon, nagpasya siyang mag-cultivate ng mag-isa upang makalusot at maging isang World Supreme Powerhouse sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanyang pundasyon at sa impormasyon tungkol sa apat na daos ng langit at lupa na nakuha niya mula kina Alvin at Berting, si Mubay ay malapit ng maging isang World Supreme Powerhouse. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling makalusot bago ito dahil ang God-defying world ay mayroong Alvin, Berting, at Shane. Isang World Supreme Powerhouse. Nagpasya rin siyang tulungan muna ang Zhang clan na manirahan dahil nag-aalala na baka hindi makaangkop ang clan. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi pa siya pumapasok sa closed-door cultivation. Umiling si Berting. Napakaliit ng loob. Kahit na ang dalawang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay mga katutubo ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, wala silang koneksyon sa iyo.
Ano ang punto ng pagpatay sa kanila? Guro, sa tingin ko ay buhay pa ang nawawalang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Malamang ay umaasa siyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa akin upang makapaghiganti siya sa hinaharap. Kahit walang Soul Pearl, tiwala si Alvin sa kanyang teorya. Kung napatay din ni Homer ang isa pang Supreme Powerhouse, may mga bakas na maiiwan. Pinaghihinalaan niya na dinukot ni Homer ang Supreme Powerhouse para makakuha ng impormasyon bago humingi ng paghihiganti mula sa kanya. Tama si Alvin. Dinukot ni Homer ang isa pang kataas-taasang makapangyarihang nilalang para malaman kung bakit hinahanap ni Alvin si Octavian, umaasang makakatulong ito sa kanyang paghihiganti. Namutla at natakot ang pinakamakapangyarihang tao matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang matandang kaibigan, at siya ay nawala ng pag-asa nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng kanyang bumihag. Si Homer ba? Natural lang na narinig ng Supreme Powerhouse ang tungkol kay Homer mula sa Sunbright World, isa sa 3 upper worlds, na naging pang-4 na level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Matapos ang kanyang pagtuklas, alam niya na ang mga ginawa ni Homer ay dahil lahat sa pagpatay ni Alvin sa 2 Supreme Powerhouse, isa rito ay isang World Supreme Powerhouse, mula sa Science One Saint Sect. Alam ng pinakamakapangyarihang tao na hindi ililigtas ni Homer ang kanyang buhay kahit anong mangyari. Tinanggap na niya ang kamatayan at tumangging sagutin ang mga tanong ni Homer. Walang saysay ang makipagtulungan kay Homer kung nakatakda pa rin naman siyang mamatay. Kung hindi pinigilan ni Homer ang kanyang banal na enerhiya, malamang ay pinatay na niya ang sarili niyang buhay. Ngumisi si Homer. Sige. Tingnan natin kung gaano kakatatag. Bagamat hindi alam ni Homer ang mga pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa na nakita ni Alvin mula sa mga alaala ng Void Elder, mayroon siyang sariling paraan upang pahirapan ang isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Sa simula, kaya pa rin ang pinakamakapangyarihang nilalang na ito na magtiis. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi na niya ito matiis. Sa huli, sumuko siya at pumayag na makipagtulungan kay Homer kapalit ng mabilis na pagkamatay. Hindi ba't mas mabuti kung nakipagtulungan ka na lang sa simula pa lang, Anges? Nakangising sabi ni Homer. Hindi nagtagal at nalaman ni Homer ang tungkol kina Alvin at Octavian. Ang asawa ni Alvin ay ang batang binibini ng angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay. Si Octavian, na kilala bilang Octavius noon, ay ang batang Panginoon ng angkan ng yun, at siya ang kaaway ni Alvin. Siya ay pinalayas mula sa angkan ng yun maraming taon na ang nakalilipas, at pinagsama niya ang kanyang kaluluwa sa natitirang kaluluwa ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng kaluluwa sa pagkabilanggo bago tinawag ang kanyang sarili na Octavian. Medyo nadismaya si Homer. Akala niya ay may malaking sikreto sa likod ni Octavian, ngunit isa lamang pala itong simpleng kwento ng paghihiganti. Hinanap ni Alvin si Octavian dahil minsang ikinulong ni Octavian ang kaluluwa ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Kumunat ang noo ni Homer. Kung ganoon nga, ang magagawa niya lang ay ang paghihiganti laban sa angkan ng Reed sa lupain ng mga banal na alay. Maaaring wala nang pakialam si Alvin kung makapatay man siya ng ibang tao sa mundo ng mga sumuway sa Diyos. Dahil dito, itinaas ni Homer ang kanyang kamay at mabilis na pinatay ang kataas-taasang makapangyarihang nasa harap niya. Pagkatapos, mabilis siyang nagtungo sa outer boundary bago bumalik sa Sunbright World. Nang lisanin ni Homer ang outer boundary, nilinaw ang layunin ng kanyang pagbisita. Hinahanap ni Alvin ang kanyang kaaway, si Octavius, na ngayon ay kilala bilang Octavian sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Gayunpaman, si Homer mula sa Sunbright World ay may sama ng loob kay Alvin, at kakaanunsyo lang niya na poprotektahan niya si Octavius. Hindi nagtagal at kumalat ito sa Jade Tide Heavenly Mansion at nakarating sa pandinig ni Henry. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Tutal, naging mahinahon naman siya nang utusan niya ang mga tao na hanapin si Octavius. Sino ang mag-aakala na mabubunyag ang bagay na ito sa lalong madaling panahon? Malinaw na ang salarin ay si Homer. 4,616. Kung mananatiling tahimik ang paghahanap, maaaring manatiling walang malay si Octavius hanggang sa matagpuan siya.
Gayunpaman, ngayong naihayag na sa publiko ang paghahanap, walang paraan na hindi ito malalaman ni Octavius kung siya nga ay nasa outer boundary maliban na lang kung siya ay nasa closed-door cultivation. Kapatid na Darfield, nakialam si Homer sa bagay na ito. Sinusubukan niyang alertuhan ang kalaban at hadlangan ang mga plano mo. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Homer. Hindi inaasahan ito ni Alvin. Gayunpaman, alam niya malamang nalaman na ni Homer ang tungkol sa kanyang pagkapuot kay Octavius at ang kanyang paghahanap kay Octavius mula sa pinakamakapangyarihang nilalang na kanyang dinukot. Pagkatapos noon, ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon ay umalis sa outer boundary at bumalik kay Alvin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Homer, huwag mong hayaang mahanap kita. Kung hindi, siguradong mamamatay ka. Alam ni Alvin na tiyak na magtatago si Octavius kung sakaling marinig ito ni Octavius. Mas lalo lang magpapahirap sa paghahanap niya dahil dito. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Alvin na ang balita ay kumalat na sa 3 mataas na mundo at pati na rin sa 18 gitnang mundo. Bukod sa kanyang paghahanap, alam din ng lahat ang intensyon ni Homer na protektahan si Octavius. Hindi na kailangang sabihin, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa 3 mataas na mundo at ang 18 gitnang mundo ay nagkagulo nang malaman nila ang nangyari. Hayagan ang pagtutol ni Homer kay Alvin. Ang alitan sa pagitan nila ay naging hindi na mapagkakasunduan simula nang patayin ni Alvin ang 2 makapangyarihang miyembro mula sa Science One Saint Sect. Dahil balak protektahan ni Homer ang kaaway ni Alvin, kapag nagkita ang dalawa sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng labanang pangbuhay o pangkamatayan. Sa oras na ito, 4 na level 7 supreme powerhouses lamang ang mayroon. Hindi nakakagulat na 2 sa kanila ngayon ang may hindi mapagkakasunduang sama ng loob, ang iba ay nasa sabik na manood ng palabas. Nagtataka sila kung sino sa 2 ang mananalo kung maglalaban sila. Si Alvin kaya, ang bagong bituin na God-defying world, o si Homer, ang veterano ng Sun-Bright world. Sa anumang kaso, lahat sila ay inaabangan ang laban ng buhay o kamatayan sa pagitan ng 2. Bumalik si Homer sa Sun-Bright world na mayabang ngayong kumakalat na parang apoy ang balita. Sa kanyang palagay, sa kanyang pakikialam, magiging isang himala kung mahahanap pa rin ni Alvin si Octavius. Sa pag-iisip kung gaano kasaya si Alvin ngayon, natural lang na maganda ang kanyang kalooban. Ngumisi siya at mamulong sa sarili, kung ikaw lang ang level 7 supreme powerhouse sa God-defying world, tiyak na hahanapin kita sa God-defying world para subukan ang lakas mo. Sa isang lugar na malubog. Isang figure ang mabilis na lumipad patungo sa kailaliman ng latian mula sa malayong kalangitan. Swoosh! Swoosh! Kasunod nito, sumunod ang 2 pang figure. Ang kanilang banal na kamalayan ay dahan-daang lumabas sa paligid, malinaw na may hinahanap. Nang wala silang napansing kakaiba, dali-dali silang umalis. Ilang sandali matapos umalis ang 2 figure, isang figure ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng latian. Muntik na nila akong matagpuan. Ang figure ay pagmamayari ng isang malungkot, payat, at mukhang malas na binata. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay walang iba kundi si Octavian, na dating kilala bilang Octavius. Dati, nang makita niya ang makalangit na teksto na nagpapahayag ng tagumpay ni Alvin sa kaharian ng level 7 supreme powerhouses, higit pa sa mga saints at world supreme powerhouses, labis siyang nagulat at nainggit ng husto. Kalaunan, inalo niya ang sarili, sinabi sa sarili na ang tao sa makalangit na teksto ay isa lamang taong kapareho ng pangalan ni Alvin. Gayunpaman, agad siyang nawala ng pakialam sa ideyang iyon. Ang Alvin na nabanggit sa makalangit na teksto ay walang alinlangan na ang Alvin na kilala niya, ang taong nais niyang patayin. Ang pinakamalaking panghihinayang niya ay ang hindi pagpatay kay Alvin noong nagkaroon siya ng pagkakataon sa makamundong kaharian. Noong panahong iyon, napakadali para sa kanya na patayin si Alvin. Kaya niya sanang pinatay si Alvin sa isang pagbuga lamang ng kanyang hininga. Sa kasamaang palad, hindi niya pinatay si Alvin dahil ang reinkarnasyon ni Natalie ay nagbanta sa kanya ng buhay at pinilit siyang huwag patayin si Alvin.
Dahil hindi naman talaga banta sa kanya si Alvin, sa wakas ay pinakawalan niya si Alvin. Sino ang mag-aakala na ito pala ang magiging pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay? Lampas sa kanyang imahinasyon na ang binata na hindi naiiba sa isang langgam noon ay hindi lamang nakahabol sa kanya at kalaunan ay nalampasan pa siya, kundi nalampasan pa nga niya ang lahat at nakatayo sa tuktok ng mundo. Kung alam lang niya noon ang alam niya ngayon, papatayin na sana niya si Alvin sa makamundong kaharian kahit ano pa ang mangyari. Sa oras na ito, alam na niya na hinahanap siya ng husto ni Alvin, at ilang sandali lang ang nakalipas, muntik na siyang matagpuan ng dalawang pinakamakapangyarihang nilalang. Sa katunayan, ang dalawa ay mga kakilala niya sa Outer Boundary. Maraming beses na silang nagsanib puwersa noon. Hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ng dalawa matapos malaman na hinahanap siya ng Level 7 Supreme Powerhouse mula sa Jade Tide Heavenly Mansion at gagantimpalaan sila kung mahahanap nila siya. Umaasa silang mahuli siya kapalit ng isang pabor mula kay Henry. Alvin, gusto mo ba akong patayin? Hindi yan magiging madali. Matapos umiwas sa paghabol ng dalawa, nagpa siya si Octavia na pansamantalang umalis sa Outer Boundary at maghanap ng kanlungan sa isa sa mga lower world. Hindi siya nang ahas na pumunta sa Three High World at sa 18 Middle Realms. Ang mga mundong iyon ay protektado ng mga formation at mararamdaman siya sa sandaling dumating siya. Gayunpaman, bakit gustong tulungan ako ni Homer ng Sunbright World, isang Level 7 Supreme Powerhouse? May sama ba siya ng loob kay Alvin? 4,617. Pagkatapos bumalik sa Myriad Worlds, pumunta si Octavian sa isang mababang mundo. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang doppelganger upang alamin ang tungkol sa alitan sa pagitan nina Alvin at Homer. Upang maiwasang malaman ng mga tao na ito ay isang doppelganger, nagsuot siya ng sombrero upang itago ang mga walang buhay na mata. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang nangyari. Winasak ni Alvin ang doppelganger ni Homer sa Transcendence World at pumunta sa Science Swan Saint Sect ni Homer sa Sunbright World, planong makipagsanib puwersa sa kanyang amo, si Bert Ing, para patayin si Homer. Gayunpaman, nagtago na si Homer noong panahong iyon, at nauwi sa pagpatay ni Alvin sa kataas-taasang kapangyarihan sa mundo at pinuno ng sect ng Science Swan Saint Sect. Sa wakas ay naunawaan na ni Octavian kung bakit handang tumulong si Homer sa kanya. Lumalabas na malalim ang alitan sa pagitan nina Alvin at Homer. Sa kasamaang palad, hindi ko direktang mahahanap si Lord Homer. Masyadong mapanganib dahil baka matagpuan ako. Kung hindi, sa proteksyon ni Lord Lay, hindi magiging madali para kay Alvin na patayin ako. Nadama ni Octavian na sayang hindi niya mahanap si Homer. Tutal, kahit kaunting pagkakamali lang ngayon ay maaari na siyang mapatay. Maraming tao ang sabik na makuha ang pabor ni Alvin at masigasig na hinahanap siya. Tutal, si Alvin ay isang sumisikat na bituin na may malaking potensyal. Hindi ginamit ni Alvin ang Heaven Protection Talisman upang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation at maging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Bukod dito, ang Panginoon ni Alvin, si Bert Ing, ay isa ring Level 7 Supreme Powerhouse. Bert Ing. Lalong hindi mapakali si Octavia nang maisip niya si Bert Ing. Noong siya pa si Octavius, ang batang Panginoon ng angkan ng yon, hindi niya pinatay si Alvin dahil kay Natalie. Gayunpaman, upang mailabas ang kanyang galit, ipinadala niya ang kanyang nasasakupan upang patayin si Bert Ing. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang nasasakupan na patayin si Bert Ing. Hindi niya inaasahan na ang 2 taong kasing walang kwentang langgam noon ay naging pinakamalakas na tao na ngayon sa mundo ng pagsuway sa Diyos. Sa isang salita lamang, madali nilang malipol ang buong angkan ng yon sa lupain ng banal na alay. Samantala, ang 2 makapangyarihang nilalang na sumuko kay Octavian ay tuluyang sumuko sa kanilang paghahanap ng mapagtanto nilang nawala na nila si Octavian. Natural lamang na sila ay nadismaya. Pumunta sila sa Jade Tide Heavenly Mansion at iniulat ang lahat ng kanilang nalalaman, kabilang ang 3 sa mga pansamantalang pinagtatagwan ni Octavian. Nagpadala ang Jade Tide Heavenly Mansion ng mga demi-saints sa 3 tagwan, ngunit bumalik silang walang dala. Gayunpaman, hindi na nakakagulat. Imposible nang makabalik si Octavian sa mga lugar na iyon ngayon.
Nang pumunta si Henry sa mundo ng mga Diyos na sumusuway upang ipaalam kay Alvin ang nangyari, hindi rin nagulat si Alvin. Matapos ibalita ni Homer ang kanyang paghahanap, alam niyang magiging napakahirap hanapin si Octavian. Ayon sa mga alaala ng Void Elder, mayroong isang teknik sa pagsubaybay na maaaring gamitin ng isang Level 9 Supreme Powerhouse. Maaaring subaybayan ng isang tao ang kinaroroonan ng isang tao sa pamamagitan ng blood essence ng kanyang mga direktang inapo hanggat ito ay sa loob ng 3 henerasyon. Dahil dito, hindi na nabalisa si Alvin. Kapag naging isang Level 9 Supreme Powerhouse na siya, masusubaybayan na niya si Octavius. Tutal, binisita niya ang Yun Clan ilang araw na ang nakalipas at kinuha ang blood essence ng mga miyembro ng pamilya ni Octavius. Dahil sa lahat ng ito, sandali na lang bago niya matagpuan si Octavius. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong mundo ng mga Diyos na sumusuway. Kasunod nito, isang nakasisilaw at makulay na liwanag ang lumitaw sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Hindi na kailangang sabihin, lahat ay naakit ng makulay na liwanag sa kalangitan. Ano yan? Isang pambihirang kababalaghan sa kalangitan. May lumitaw bang kayamanan? Kayamanan. Hindi, sa palagay ko ay malamang na nagkaroon ng tagumpay ang isang makapangyarihang nilalang. Nabasa ko na ito sa isang sinaunang balumbon. Ito ang kababalaghan na lumilitaw kapag ang isang tao ay nagiging isang World Supreme Powerhouse. Kasabay nito, nakita ni Alvin, na kabilang sa angkan ng Rids, ang kaguluhan at lumipad pataas sa kalangitan. Napangiti siya ng mapait habang bumubulong sa sarili, sa wakas ay nakalusot na si Lord Dolan. Base sa kanyang pundasyon, dapat ay kasing lakas siya ni Shane sa sandaling makalusot siya. Kahit malayo siya, sigurado si Alvin sa tagumpay ni Mubay. Pamilyar din siya sa lakas ni Mubay. Sa mga nalalapit na kapangyarihan sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, si Mubay ang pinakamalakas. Matapos maging isang Level 7 Supreme Powerhouse, si Mubay ay isa sa mga taong madalas niyang nakakasalamuha maliban sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Masaya rin siyang tulungan si Mubay sa kanyang cultivation. Tutal, noong siya ay mahina, malaki ang naitulong sa kanya ni Mubay. Hindi lang iyon, kundi bago pa man siya pumunta sa outer boundary, binigyan siya ni Mubay ng likido mula sa banal na bukal, na nakatulong ng malaki sa kanyang cultivation. Palagi siyang isang taong naaalala ang kabaitan at binabawi ang kabaitang ipinakita sa kanya. Sa oras na ito, isang grupo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway ang lumipad patungo sa pinagmulan ng kababalaghan. Binabati kita sa pagiging isang World Supreme Powerhouse, Lord Dolan. Binabati kita, Panginoong Dolan. Bukod sa nalalapit na mga World Supreme Powerhouse ng God-defying world, dumating din si Shane at ilang nalalapit na World Supreme Powerhouse mula sa kanyang angkan upang batiin si Mubay. Tuwang-tuwa si Mubay nang makita si Shane. Ngayong nakalusot na siya, sabik na siyang subukan ang kanyang lakas. Sabi niya, kapatid na Zhang, kakalusot ko lang at hindi ko pa nagagamit ang aking bagong banal na enerhiya. Maaari ba kitang suluhin para makipag-away sa akin para maging pamilyar ako sa aking bagong banal na enerhiya? Nakangiting sabi ni Shane, syempre, masaya akong makatulong. Nang marinig ang usapang ito, agad na nagliwanag ang mga mata ng mga Supreme Powerhouse sa paligid. Hindi nila inaasahan na makakasaksi sila ng labanan sa pagitan ng mga World Supreme Powerhouse ngayon. Kasabay nito, nagpadala si Mubay ng mensahe kay Alvin, inaanyayahan itong pumunta roon para pangasiwaan ang sesyon ng sparring upang makapaglaban sila ni Shane ng buong puso. 4,618. Nagsama-sama ang mga miyembro ng Inner Palace faction ng Myriad Laws Academy. Tinanggap ni Alvin ang imbitasyon ni Mubay. Sinabi rin niya ito kina Joshua, ang kanyang ikatlong tiyuhin, at kay Adam, ang kanyang biyenan, at pareho silang interesado kaya isinama niya sila. Habang naglalakbay, nakangiting sinabi ni Joshua, gusto kitang imbitahan, pero hindi ko inaasahan na naroon ka na pala, ninuno. Nagpadala si Joshua ng mensahe sa pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Rids, inaanyayahan siyang sumama. Laking gulat niya nang makitang naghihintay na ang huli sa lugar para kay Alvin upang pamunuan ang laban.
Hindi lang siya, kundi isang grupo ng mga pinakamataas na makapangyarihang ang naghihintay kay Alvin. Oh, ibig sabihin hinihintay din nila ako, di ba? Sabi ni Joshua habang sumusulyap kay Alvin. Pakiramdam niya ay tumaas ang kanyang ego. Kung ikukumpara kay Joshua, mas kalmado si Adam. Gayunpaman, sa panlabas na anyo lamang ito. Hindi siya maaaring maging kasing casual ni Joshua kay Alvin. Tutal, marami na siyang nagawang pagkakamali noon. Sino ang mag-aakala na ang tila pabaya niyang ikatlong kapatid ay may pinakamatalinong mata? Maliban na lang kung abala sila, malamang na lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos ay pumunta upang batiin si Lord Dolan sa kanyang tagumpay, nakangiting sabi ni Alvin. Naiiba si Mubay sa ibang mga Panginoon ng mundo ng mga Diyos na sumusuway. Ang iba ay bihirang magpakita at halos palaging nasa cult eye bar na walang ginagawa, umaasang makakalusot dahil sa pressure mula sa minsan sa bawat 10,000 taong kapigatian sa langit. Kung hindi sila lalakas, hindi sila makakaligtas sa kapigatian sa langit. Dahil dito, si Mubay ang naiwan upang harapin ang mga gawain ng mundo ng mga Diyos na sumusuway, at dahil dito, ang mga pinakamakapangyarihang tao ng mundo ng mga Diyos na sumusuway ay lubos na pamilyar sa kanya. Ngayong nakalusot na siya, natural lamang na bisitahin nila siya upang batiin. Pagbati, Panginoong Darfield. Nang dumating sina Alvin, Joshua, at Adam, magalang na binati si Alvin ng mapinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Hindi nagtagal at napansin ni Alvin na ang mga Supreme Powerhouse ay may kasama ring mga tao, malamang na ang kanilang mga nakababata, upang panoorin ang laban sa pagitan ng mga World Supreme Powerhouse. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga cultivation base, sino ang mag-aakala kung mahuhuli nila ang mga galaw ng mga World Supreme Powerhouse? Sa sandaling ito rin napagtanto ni Alvin na maaaring hindi rin mapapanood ni na Joshua at Adam ang laban. Marahil, interesado ang dalawa na sumama kahit na hindi nila masubaybayan ang mga galaw ng mga pinakamakapangyarihan sa mundo dahil sa karangalan na masaksihan ang ganitong laban. Matapos batiin ni Alvin sina Mubay at Shane, isang magandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo na umaakit sa kanyang atensyon. Kapatid na nakababata. Tumingin si Alvin at nakita ang 4 na figure, at pamilyar siya sa 3 sa mga figure. Sila ang kanyang mga senior mula sa paksayo ng Inner Palace sa Myriad Laws Academy, si Feng Hong. Ang kanyang pangalawang senior na kapatid na lalaki, si Yu Chen. Ang kanyang pangatlong senior na kapatid na lalaki, at si Clarissa. Ang kanyang pang-4 na senior na kapatid na babae. Si Clarissa ang tumawag sa kanya. Ika-4 na senior sister, nakangiting bati ni Alvin. Matapos ang kanyang pagtahak sa kaharian ng Level 7 Supreme Powerhouses, binisita niya ang Myriad Laws Academy. Nang panahong iyon, mag-isa lamang na binabantayan ni Clarissa ang pangkat ng Inner Palace. Wala sina Feng at Yu Chen. Ayon kay Clarissa, ang kanilang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay pumunta sa outer boundary. Ang kanilang panganay na senior sister, si Melissa, ang nagdala sa kanila palayo. Bagamat kabilang si Alvin sa iilang pinakamalakas na tao sa mundo ngayon at walang kapantay, hindi nagbago ang pakikitungo ni Clarissa sa kanya at patuloy pa rin siyang tinatawag na nakababatang kapatid. Dahil dito, mas lalo siyang napalapit sa kanya. Matapos ang kanyang tagumpay, hindi na gaanong casual ang pakikitungo sa kanya gaya ng dati, maliban sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagbisita, nanatili si Alvin sa Myriad Laws Academy ng ilang araw. Binigyan niya si Clarissa ng ilang kayamanan na makakatulong sa kanyang cultivation at isang Supreme Powerhouse Divinity bago siya umalis. Bago umalis, sinabihan din niya itong hanapin siya sa angkan ng Reed sa Divine Offering Land kung sakaling makaranas ito ng anumang problema. May espesyal na ugnayan si Alvin sa mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace sa Myriad Laws Academy. Bukod kay Clarissa, malaki rin ang naitulong ng dalawa niyang nakatatandang kapatid sa kanyang paglalakbay. Masasabing malaki rin ang naitulong nila sa kanyang mga nagawa. Pangalawang senior brother, pangatlong senior brother, nakangiting bati ni Alvin sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid pagkatapos niyang batiin si Clarissa. Matagal nang hindi sila nakikita ni Alvin.
Hindi gaanong nagbago si Yifeng, ngunit malaki ang ipinagbago ni Yu Chen. Bumuti ang kanyang ugali, at mas malakas ang kanyang aura. Malamang na mayroon siyang naunawaang tagumpay sa daw ng langit at lupa. Junior bro. Biglang natiglan si Yifeng at sumulyap sa babaeng nangunguna. Pagkatapos sabihin iyon, pinagalitan ng babae sina Yu Chen at Clarissa, humarap siya kay Alvin at mahinahong nagsabi, pagbati, Panginoong Darfield. Ako si Melissa. Kahit si Melissa Hordes, nakikita ni Alvin ang emosyon sa mga mata nito. Ikaw pala, panganay na senior sister, sabi ni Alvin. Bago pa man siya magpakilala, nahulaan na niya ang pagkakakilanlan nito. Sigurado siyang ito si Melissa, ang kanyang panganay na senior sister mula sa paksayo ng Inner Palace na ngayon lang niya nakilala. Patuloy na sinabi ni Alvin ng nakangiti, nakatatandang ate, hindi mo kailangang maging magalang. Kahit ano pa man ang aking cultivation base, isa pa rin akong junior sa paksayo ng Inner Palace. Bago pa man makasagot si Melissa, sinabi na ni Clarissa, pinakamatandang ate, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon pa man na walang pakialam ang ating nakababatang kapatid sa mga ganitong formalidad. Binisita niya ako dati, at kahit na malaki na ang ipinagbago niya, ang kanyang ugali ay pareho pa rin. 4,619. Melissa, ang nalalapit na pinakamataas na makapangyarihang mundo. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin si Melissa noon hanggang ngayon, alam niya kung anong klaseng tao ito salamat kay Yu Chen, ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid, at kay Clarissa, ang kanyang pang-apat na nakatatandang kapatid. Dahil dito, iginalang niya ito tulad ng paggalang niya sa iba pa niyang mga nakatatandang kasama. Nakapasok na ba sa kaharian ng mga pinakamapangyarihang nilalang ang panganay na senior sister? Tanong ni Alvin. Nang dumating si Melissa, natukoy na niya ang cultivation base nito. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong supreme powerhouse, at ang enerhiya nito ay hindi mas mahina kaysa kay Mubay bago ang kanyang tagumpay. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kumalma ang ekspresyon ni Melissa, at nakangiting sinabi, dahil sinabi mo na, hindi na ako magiging masyadong magalang sa iyo. Lahat tayo ay galing sa iisang paksayon kaya hindi na kailangang maging magalang na sabi ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, lumapit si Mubay at nakangiting sinabi, Lord Darfield, noong una, gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang pinakabagong World Supreme Powerhouse sa ating God-defying world. Hindi ko inaasahan na magbabati kayo ng ganito kabilis. Natural lang siguro iyon dahil lahat kayo ay kapwa-miyembro ng Inner Palace faction. Ang iyong eldest senior sister ay talagang kahanga-hanga. Bago pumasok sa kaharian ng Supreme Powerhouses, siya ay isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Bukod doon, naunawaan din niya ang devouring daw hanggang sa ikalimang yugto. Ang isang walang kapantay na pinakamataas na antas ng kataas-taasang Diyos ay kailangang makaintindi ng kahit isang batas hanggang sa pinakamataas na antas. Kung mauunawaan din ng isang tao ang isa sa apat na daos ng langit at lupa hanggang sa ikalimang antas, siya ay ituturing na pinakamalakas sa mga walang kapantay na pinakamataas na antas ng kataas-taasang Diyos. Kapag ang isang taong tulad nito ay nakakapasok sa kaharian ng mga pinakamataas na kapangyarihan, agad silang magiging isang napipintong pinakamataas na kapangyarihan sa mundo. Habang nagsasalita si Mubay, medyo komplikado ang kanyang tingin. Si Melissa ay kabilang sa mga prodigy na inaasahan niya simula pa noong una. Sa katunayan, siya ang unang nakakuha ng kanyang atensyon bago sina Alvin at Bert Ing. Kung hindi dahil kina Alvin at Bert Ing, siya sana ang pinakamatalino sa lahat ng mga prodigy na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa kasamaang palad, may dalawang napakalaking prodigy kaya hindi siya gaanong namumukod tangi gaya ng nararapat. Ngayon ko lang nalaman na nakapasok siya sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse at naging isang napipintong World Supreme Powerhouse sa Outer Boundary, patuloy na sabi ni Mubay, na mukhang nakahinga ng maluwag, mabuti na lang at ang ating God-defying world ay mayroon ng isa pang napipintong World Supreme Powerhouse. Bukod dito, sigurado akong hindi magtatagal at maaabutan niya ako at magiging isang World Supreme Powerhouse din kahit na mas bata siya sa akin. Si Mubay ay tunay na optimistiko tungkol kay Melissa.
Bago pa man makasagot si Alvin kay Mubay, nagkaroon ng kaunting kaguluhan mula sa grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Melissa. Nalalapit na kataas-taas ang kapangyarihan sa mundo. Kung tutuusin, ang babaeng ito ay isang napipintong makapangyarihang nilalang sa buong mundo. Bakit ang daming halimaw na prodigy mula sa Inner Palace faction ng Myriad Laws Academy? Hindi lang si Alvin, kundi si Melissa ay mula rin sa paksayo ng Inner Palace. Hindi ka panipaniwala. Samantala, bumalik din sa kanyang katinoan si Alvin, at mabilis niyang sinabi, binabati kita sa iyong tagumpay at pagiging isang nalalapit na World Supreme Powerhouse, eldest senior sister. Noon, narinig ni Alvin mula sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki na ang kanilang panganay na nakatatandang kapatid na babae ay isa lamang makapangyarihang advanced Supreme God. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naging isang walang kapantay na top advanced Supreme God at naging isang napipintong World Supreme Powerhouse sa sandaling makapasok siya sa kaharian ng Supreme Powerhouses. Hindi kita maihahambing, nakababatang kapatid, sabi ni Melissa habang umiiling, nang ayanunsyo ng langit ang iyong tagumpay sa kaharian ng Level 7 Supreme Powerhouses, isa lamang akong walang kapantay na top advanced Supreme God. Hindi ako nagmamadaling makalusot hanggang sa lumitaw ang Heaven Traversing Pagoda pagkatapos ng iyong Panginoon at ang iyong tagumpay sa kaharian ng Level 7 Supreme Powerhouses. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi ako sana nakapasok sa kaharian ng Supreme Powerhouses ng ganito kabilis. Dati, hindi nagmamadali si Melissa na maging isang Supreme Powerhouse matapos maging isang walang kapantay na top advanced Supreme God. Plano niyang harapin ang Fatal Heavenly Tribulation bilang isang Advanced Supreme God. Bagamat lahat ng Advanced Supreme God sa kasaysayan ng Outer Boundary at ng Myriad Worlds ay napatay ng Fatal Heavenly Tribulation, determinado pa rin siyang paandarin ang Fatal Heavenly Tribulation. Kung magtatagumpay siya, siya ang magiging unang taong makakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation at magiging isang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Hindi inaasahan, habang siya ay nagsusumikap patungo sa kanyang mga layunin, biglang lumitaw ang isang makalangit na teksto, na nagpapahayag na may isang hakbang na nauuna sa kanya. Taglay ang cultivation base ng isang advanced Supreme God, matagumpay na nakaligtas ang kabilang panig sa Fatal Heavenly Tribulation. Alam din niya na ang kabilang panig ay ang kanyang nakababatang kapatid na binanggit ng kanyang dalawa pang nakababatang kapatid. Alam niyang si Yuchen ang nag-imbite kay Alvin na sumali sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Masasabing si Yuchen ay may napakatalinong mata. Gayunpaman, malamang na kahit si Yuchen ay hindi inaasahan na malalampasan siya ni Alvin at hanggat sa mas mataas na antas. Matapos lumitaw ang makalangit na teksto, hindi lamang siya nagulat na ang isa pang mas mataas na kataas-taasang Diyos ay isang hakbang na nauuna sa kanya, kundi lalo pa siyang naging masigasig. Pagkatapos ng unang makalangit na teksto, lalo siyang nagulat nang lumitaw ang pangalawang makalangit na teksto na isang intermediate Supreme God ang nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Nakakagulat, ang kabilang partido ay nagmula rin sa God-defying world. Narinig niya mula kay Yuchen na ang pangalan ng intermediate Supreme God ay Bert Ing, na siyang pangalan din ng Panginoon ni Alvin. Ipinapalagay ni Yuchen na iisa lang ang dalawang tao. Nang mga sandaling iyon, ikinalungkot niya ang kanyang swerte dahil natatalo siya sa bawat pagkakataon. Pagkatapos noon, pinanood niya ang muling paglitaw ng makalangit na teksto, na nagpapahayag ng tagumpay ng dalawa sa kaharian ng Level 7 Supreme Powerhouses. Dahil sa lahat ng ito, nagpasya siyang baliwalain ang pang-akit mula sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse. Gusto niyang maging katulad ni Alvin at harapin ang Fatal Heavenly Tribulation bilang isang Advanced Supreme God. Tutal, alam ng lahat kung gaano kahirap makaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation bilang isang Supreme Powerhouse. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Fatal Heavenly Tribulation ng isang Advanced Supreme God at isang Supreme Powerhouse. May isip lamang ng isa kung gaano katindi ang Fatal Heavenly Tribulation kung isasaalang-alang na walang nakaligtas pagkatapos ng historical gap hanggang sa mga nakaraang taon.
Matapos lumitaw ang Heaven Traversing Pagoda at ang Heaven Protection Talisman, narinig din ni Melissa kung paano matagumpay na nalampasan ng isang saint mula sa outer boundary at isang World Supreme Powerhouse mula sa myriad worlds ang Fatal Heavenly Tribulation. Dahil dito, tila nakakita siya ng pag-asa sa pagtagumpayan ang Fatal Heavenly Tribulation kahit na isa siyang Supreme Powerhouse. Dahil dito, sa susunod na makaramdam siya ng malakas na paghila mula sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse, hindi na niya ito napigilan. Mabilis siyang pumasok sa kaharian ng mga Supreme Powerhouse at naging isang napipintong World Supreme Powerhouse. 4,620. Nakatatanda kong ate, masyado mo akong pinupuri. Swerte ko lang, nakangiting sabi ni Alvin. Pagkatapos, sumulyap siya kina Mubay at Shane, na nakatayo sa gilid, bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ng sparring session, makikipagkita ako sa inyong lahat. Panginoon Darfield, hindi po kami nagmamadali. Maaari niyo po munang makausap ang inyong mga nakatatanda, menhing sabi ni Shane. Tutal, hindi lang si Alvin ang makapangyarihan, kundi nailigtas din ni Alvin ang buhay ni Shane noon. Likas sa kanya na handa siyang maghintay para kay Alvin. Tumanggaw si Mubay at sumang-ayon, tama. Maaaring maghintay ang laban. Hindi, ayos lang. Mag-usap tayo mamaya, sabi ni Alvin. Kasunod nito, bumalik din sa kanilang orihinal na posisyon ang mga Supreme Powerhouse. Bagamat nakikinig sila kay Alvin na nakikipag-usap sa kanyang mga nakatatanda, hindi nila nakalimutan ang layunin ng kanilang pagbisita, na ang manood ng labanan sa pagitan ng mga World Supreme Powerhouse. Upang pamunuan ang laban, pinayagan ni Alvin sina Mubay at Shane na pumasok sa isang lugar na espesyal niyang inihanda sa kanyang maliit na mundo. Pinayagan din niya ang iba na pumasok upang manood ng laban. Dahil naroon si Alvin, hindi na kailangang mag-alala ang lahat na maapektuhan ng laban kaya't maaari silang lumapit upang mas malinaw na mapanood ang laban. Gayunpaman, dahil sa mabilis na paggalaw ng dalawa, marami sa kanila ang hindi pa rin makita ng maayos ang laban. Tutal, bukod sa ilang matatandang Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos, si Melissa lamang ang iba pang napipintong makapangyarihang tao sa mundo na naruroon. Bukod pa riyan, madali ring mapapanood ng mga nasa ika-4 na antas o pataas ang laban. Para naman sa iba, wala silang masyadong nakikita at tanging ang maigsing kapaligiran lamang ang kanilang nararamdaman. Ang mga imahe ni Mubay at Shane lamang ang kanilang nakikita na gumagalaw sa napakabilis na bilis. Napakabilis umangkop ni Lord Dolan. Dahil ang mga Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos ay malapit ng maging mga makapangyarihang tao sa mundo, sila, kasama si Melissa, ay malinaw na nakikita ang laban. Dahil dito, mas marami silang kaalaman kaysa sa iba. Noong una, masasabi nilang nasa kawalan si Mubay, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nakakakuha ng kalamangan si Mubay. Matapos makipagpalitan ng 100 galaw, sa wakas ay kapantay na niya si Shane. Bagamat hindi gumamit ang dalawa ng mga doppelganger para lumaban dahil hindi naman ito labanang may hangganan ang buhay o kamatayan, nakaramdam pa rin ng matinding pressure si Shane. Bukod kay Alvin, mayroon ding grupo ng mga Supreme Powerhouse na nanunood sa kanya. Nakakahiya kung matatalo siya sa isang bagong World Supreme Powerhouse. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umangkop si Mubay at unti-unting nakakuha ng kalamangan. Noon naisip ni Shane na gamitin ang kanyang doppelganger. Gayunpaman, bago pa man siya makapagdesisyon, biglang tumigil sa paggalaw si Mubay at sinabing may malaking ngiti, kapatid na Zhang, ituring natin itong tabla ngayon. Salamat sa pagtulong mo sa akin na maging pamilyar sa aking bagong kapangyarihan. Bahagyang nagpapasalamat si Shane nang marinig niya ang mga salitang ito. Alam niyang si Mubay ang nagbibigay sa kanya ng paraan at naging iligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Si Alvin lang ang nakapansin nito. Maging si Melissa at ang iba pang paparating na World Supreme Powerhouses ay inakala na talagang nakipaglaban si Mubay hanggang sa tabla kay Shane. Gayunpaman, nabigla pa rin sila sa lakas ni Mubay. Sa sandaling makalusot siya, kaya na niyang makipaglaban hanggang sa tabla kay Shane, na isang sikat na World Supreme Powerhouse sa 3 upper worlds sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi si Shane ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa 3 mataas na mundo, sikat pa rin siya sa 3 mataas na mundo at sa 18 gitnang mundo.
Kaya naman, narinig na siya ng lahat ng makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos noon pa. Hindi na nagsawa sa laban ang nalalapit na World Supreme Powerhouses at ang Level 4 Supreme Powerhouses na nasa eksena at gustong-gusto ng manood ng isa pang laban sa pagitan nilang dalawa. Nako, sino nga ba ang mag-aakala kung gaano katagal sila maghihintay para manood muli ng isa pang laban? Sa sandaling ito, ilang Panginoon ng mundong sumusuway sa Diyos ang bumati kay Mubay. Binabati kita, Panginoon Dolan, sa pagkakaroon ng ganitong lakas kahit nakakalampas mo lang. Isa kang biyaya sa mundong sumusuway sa Diyos. Kasabay nito, inggit silang tumingin sa kanya at nagpadala ng mga pribadong mensahe gamit ang voice transmission. Panginoon Dolan, maaari mo bang hilingin kay Panginoon Darfield na bigyan kami ng gabay kapag may oras ka? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sabi ni Mubay, na hindi nangangahas na mangako sa kanila ng kahit ano. Tutal, nahihiya rin siya nang humingi siya ng payo kay Alvin. Bagamat natulungan na niya si Alvin noon, pakiramdam niya ay matagal nang nabayaran ni Alvin ang kabutihang iyon. Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay mas malaki ang utang na loob niya kay Alvin. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, tanging kay Alvin lamang ang nasabi ni Mubay tungkol sa bagay na ito upang matulungan ang iilang taong ito. Sa huli, ang desisyon ay nasa kay Alvin. Sa lahat, aalis muna ako kasama ang aking mga senior, sabi ni Alvin sabay tango kina Mubay, Shane, at sa iba pa bago siya umalis kasama si Melissa at ang iba pa, at bumalik sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Sina Joshua at Adam, sa kabilang banda, ay bumalik sa angkan ng Reeds dala ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng angkan. Nang makarating sila sa Myriad Laws Academy at sa paksayo ng Inner Palace, walang nakakaalam. Mausisang tiningnan ni Clarissa si Alvin gamit ang malalaking mata habang nagtatanong, Junior brother, kayo ng iyong master ay parehong level 7 Supreme Powerhouses. Mas malakas ba kayong dalawa kaysa sa isa o pareho kayong magkapantay? Matagal nang gustong itanong ito ni Clarissa, ngunit nakatitig sa kanya si Melissa kaya hindi siya nang ahas na magsalita hanggang ngayon. Halos pareho lang ang lakas natin, nakangiting sabi ni Alvin. Natural lang na kailangan niya maging maalalahanin sa kanyang Panginoon. Habang nakikipag-usap si Alvin sa kanyang mga nakatatanda, bigla siyang may natuklasan. Sandali siyang nagambala nito. May nangyari sa banal na lupain ng mga alay, ngunit ang doppelganger mula sa batas ng panahon na iniwan niya sa angkan ng Reeds ay kayang hawakan ang bagay na ito. Ang kanyang anak na si Tristan ay dumating upang humingi ng tulong sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.